Isang malakas na ulan na naman po sa ating mga kababayan, mga suki. So ito po ang lagay natin dito sa San Jose. Alright, so hindi ko na nga napigilan na lumusong sa malakas na ulan. Gawa ng na ano na yung mga alaga ko. So to the rescue, tinanggal ko na sila rito. Linipat ko na sila muna doon sa kanilang kulungan. So may maliit na kulungan dito. Dito guys, yung mga punla ko medyo na ano na sila, binaha na sila yan. Yung azola ko, tumaas yung yung water. So dapat ano lang yan, mga 6 to 10 cm, pero lumagpas na siya. And dito sa bandang rito, yan, ginawan ko siya ng kanal kasi tumataas yung tubig. So malulunod tong mga punla ko. Kailangan save natin, sayang naman. At eto, yung punla ko rito wala na, hindi ko na naagapan. Dahil sa magdamag na ulan. Yan, nababad na siya. Pero siguro makaka-survive naman yan kasi nagawan ko na ng kanal. So maybe later on medyo bababa na yan. Ayan, dito medyo baha na rito sa bandang gitna. Ito nga guys yung natin dito. OMG, sayang yung nabuwag. Ano to, rambutan ba yan? Ay hindi. So dito yung tinaniman ko ng rambutan. Ayan. So okay naman sila, kahit paano makaka-survive naman yan. Yan, medyo nalunod na lang. Kagandahan nga at hindi pa ako nakapagtanim ng mga gulay ng beans kasi masasayang lang din pala. So blessing in disguise na rin siguro, kaya ganun na hindi natuloy. Ayan, so lahat ng mga dumarating ngayon, hindi natin masasabi na hindi siya blessing. Siguro in preparation tong mga nangyayari na to. At maganda na rin na na-experience ko yung ganito dito sa lugar na to para alam ko yung mga adjustments, ano yung mga dapat kong i-prepare pagdating ng ganitong month. So unpredictable na nga ang ating panahon ngayon. Supposed to be ito mga ganito. Hindi naman ganito ang nangyayari, pero tignan nyo guys. Ito ang nakakatakot dito guys kasi ito yung batis or yung sapa na pinaliliguan namin. Dito kami kumukuha. Ito ang main source na tubig namin dito, pangligo, panghugas. Tapos yung doon yung what we call that, yung kinukuha namin ng inumin namin, yung bukal. Ayan, na ayan ay nanggagaling sa bundok. Kaya ganito kalakas ang tubig dito. Ayan, kapag umabot dito yan guys, ayan, ito, na nga, kinain niya na yung yung kapirasong lupa rito. So, dapat dito ko ilalagay yung mga peking duck, supposed to be. Buti na lang hindi, at baka naianod na sila. Ayan, so dito yan guys, konti na lang. Maabot nyo na dito sa taas namin at baka abutin kami rito. Kaya nakakatakot din. Kaya sobrang bantay sarado kami sa dito. Ayan. And guys, so ingat tayong lahat at magdala tayo ng payong, raincoat, kahit saan man kasi ito ay malawakang bagyo. Talaga namang kailangan natin din na paniguraduhin ang ating safety. Ayan. So yan lang muna ang lagay dito sa San Jose. At ito ang yung lingkod, that's it, Toby Top, ang nagsasabing God bless you all. So ayan guys, medyo malaki na yung tubig, siguro wala pang 30 minutes kanina. So ayan guys, medyo tumaas na dito sa parteng to. Siguro hindi magtatagal pag nagtuloy-tuloy yung ulan. Pag nagtuloy-tuloy ang ulan dito, baka abutin na rin kami dito sa taas. Kaya inaabangan namin, antabay kami at baka nga ilikas namin yung mga hayop namin dito. Baka madala sila ng malaking tubig. Tara, tignan natin sa kabilang ilog. So sa bandang to, dito sa garden namin, medyo inabot na rin ng tubig. Ayan. So masyado tayong mayaman sa tubig ngayon. Ayan ang maisan na puno na rin ng tubig. So dito tayo sa bandang sa may ilog. Papakita ko sa inyo guys kung gaano kalaki yung tubig dito. Kaya sobrang
kinakabahan kami, baka makulong kami dito sa sa both sides ng mga tubig. Dahil napapalibutan nga kami ng sapa at ng ilog. So tuwing babuyan dito, baka hindi rin magtagal. Kapag nagtuloy-tuloy ang ulan na to, ay baka abutin na rin dito sa babuyan na to. Ayan. So dito yan guys. Ito yung ilog na pinakita ko sa inyo dun sa mga previous videos ko. So ito, abot na rito. Ayan o, konti na lang abot na. So napakataas ng area na to. At yung reef crop na yan o yung ano na yan, dike na yan. Ayan, mataas yan pero naabot na rin niya. So nakakatakot talaga. Baka pag so nakakatakot yung pagtaas ng tubig dito. At baka maabot kami ng magkabilaang tubig. Kaya antabay lang kami kung ano ang magiging kalagayan dito sa lugar namin. Kaya guys, sa inyo rin na malapit sa tubig, mag-iingat kayo. At lalo na yung mga puno na nabubuwal or sa lakas ng hangin natutumba. Mag-ingat-ingat kayo sa mga ganun kasi may mga wire na natatamaan at baka makuryente kayo. So yun lang ang update natin so far. Yan, keep in touch. Yan, i-update ko pa kayo sa susunod na mga oras or depende sa kalagayan dito sa ating lugar. Guys, ayan nga, so ang taas na ng tubig dito. Umabot na dito sa amin yung baha. Napakalakas na rin ng agos nitong sapa rito sa amin. Kaya yung kapitbahay namin, yung bakod, ayun, nilamon na nga po. Ayan ho. Yung mga bakod po ay nagkanda, sira-sira na. At ito, binabaha na nga ho talaga rito. Ito ay hindi naabot ng tubig. Ngayon lang ho talaga siya naabot ngayon. So, andito po ako ngayon sa second floor. At banda roon, so konti na lang din po ay maaabot na rin po dito sa kulungan ng mga manok. At maabot na rin sa mga ducklings, kaya kailangan mailipat sila at may kulong. Mailipat sa mataas na lugar. So ayun, inaahon po yung tanim at inabot na nga po ng baha ng mataas na tubig. Ayan, konti-konti na pong nililikas yung mga tanim na nandun sa inabot ng tubig. Ayan, sobrang ragasa na po yung tubig dito sa amin. So ayan guys, binaha na nga po dito at di na kinaya ng bakod at tinangay na nga po. Ayan. So nakakatakot itong tubig dito at konti na lang at maabot na nga po dito sa bahay namin. Ayan, nandito na siya sa may ilalim nitong kawayan. So ito yung indication na kailangan nang mag-worry. So to the rescue kami dito sa mga alaga namin, baka abutin ng tubig. Ayan andito na nga po sa may likuran. Kapag hindi nagtagal at inabot to, baka pati itong kulungan ng mga manok ay maianod na rin. Ayan nandito na po siya sa may likod. Which is sobrang taas na nitong lugar na to pero naabot pa rin ng tubig. Yan, so napakatindi talaga, galit na galit ang kalikasan dito sa nangyayari. Yan, wake up call po sa ating mga kababayan na nagpuputol ng mga malalaking kahoy.
kailangan po natin protektahan. Ito po yung mga ducklings, maabot na ng tubig. Ayan oh, nasa likuran na lang po ang bakod na kawayan dito. Pag hindi po ito tumigil within 24 hours, ito po ay maaabot at maaaring maianod ang ating mga alaga. Kailangan natin silang i-rescue. Ayan, ang taas na oh. Ayan, tignan nyo yung mga saging, lumulubog na sila. So lahat ng mga tanim dito, yung mga gulay, ayan na ho. So ito na po yung ano niya, inabot na tubig. Kanina hindi pa to abot, pero ngayon, tignan nyo, sobrang taas na ng tubig, konti na lang. Ano yun?